etc. kakanta pa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong iibig sa salita kahit sa dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan yung salita ng Diyos, ginagawa yun, isinasagawa, isinasabuhay, tinatanggap. At pagka tinanggap yun, maaanib ka kasi ang nakasulat sa Biblia, aanib ka doon sa mabuti na nakilala mo. Pagka ayaw mo umanib, parang pagtatakwil yon. At meron pong babala ang Diyos doon. Sa 1.24 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon, maliwanag kapatid yun, Sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Nagtakwil kayo. Iniunat ko yung aking kamay, ayaw kayong makinig. Inuuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa pagka ang inyong kasakunaan dumarating na. Pagka ang kasakunaan mo darating na parang ipo-ipo at saka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Panginoon. Yun ang warning ng Diyos Pag hindi tayo tumugon sa kanyang tawag, pag hindi natin siya sinunod ang kanyang salita, darating ang araw ng kanyang paghihiganti sa tao. Yun yung kasunod na talata dun sa binasa natin kanina. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Gaganti ang Diyos sa ganong mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, ayaw tumalima sa Ebanghelyo. Kaya yung salita po ng Diyos nasa Biblia para sundin natin. At isa sa mga susundin natin, aanib tayo doon sa katotohanan. Isipin mo kapatid, asan ang logic? Si Kristo at ang Ama nagtayo ng iglesia, may samahan. Yung samahan na yon nasa Biblia. Ang aral no nasa Biblia. Ayaw kang sumama. Di ba ang logic nun parang ayaw mong sumama dun sa itinayo ng Diyos? Ang logic nun, parang baliwala lang sa'yo yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ng Ama sa langit. Na si Kristo, nagbuwis ng kanyang buhay para sa iglesia, matubos ang kasalanan ng tao. Tapos ayaw mo sa iglesia, ayaw kang umanib. Hindi ba yun parang ang logic nun ayaw mo kay Kristo? Basahin natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Diyos, binili ni Kristo yon ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, kaya siya na pinatay, kaya siya nagtiis dahil para matubos niya ang iglesia. Ayaw natin na tayo maging bahagi ng iglesia, parang itinatakwil natin yung sakripisyo ni Kristo. Ikaw na ngayon ang makakahatol sa iyong sarili, kapatid, kung maliligtas ka ba o hindi, pag hindi ka umanib sa iglesia dahil ayaw mo.
Ngayon, hindi ko alam kung meron kang ibang dahilan dahil sabi mo kasi lagi kang dumadalo sa gawain, nakikinig pero hindi ka umaanib. Hindi ko alam yung dahilan sa likod nun, kaya ayaw kitang hatulan. Pero kung ang dahilan nun ay ayaw mo talagang umanib dahil parang ayaw mong pahalagahan yung tawag ng Diyos at ni Kristo sa'yo, wala ka pong kaligtasan nun. Ikinalulungkot ko, I just have to be frank. Kailangan akong magsalita ng prangka kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi naman ako kagaya nung paniniwala pagka hindi ka anib, hindi na maliligtas. Naniniwala kami may mga hindi ka anib na maliligtas. Meron kasing mga hindi ka anib na hindi nakarinig o kaya hindi narating ng pangangaral, hindi na anib. Hindi ko hinahatulan yun na hindi na maliligtas kasi halimbawa, hindi naman siya nakakilala, wala naman siyang narinig. Parang nung araw, may mga tao nung araw nakatira sa kuweba. Nung araw, wala pang Bibliang masyado. Namatay sila, hindi pa sila nakakarinig. May pag-asang maligtas yun, kapatid, yung mga taong ganon. Pero kung nakapakinig ka, naintindihan mo, naliwanagan mo, ayaw mong tanggapin, iba yun. Iba yun dun sa hindi naanib kasi walang narinig. Yun, may pag-asa pang maligtas yung mga hindi naanib na walang narinig eh. Kagaya ng mga ermitanyong sinasabi na buhay sa kuweba, hindi nakarating sa sibilisasyon, etc. Ang Diyos hahatulan sila sa puso. Basahin natin ang Roma 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yun, sabi ni San Pablo, merong mga hintil na walang kautusan kasi hindi narating. Ang mga hintil, yun yung mga taong walang kilalang Diyos. Parang yung mga ninuno nating Pilipino nung araw. Ang tawag yata ron yung mga ita, yung hindi narating ng aral ni Kristo yun eh. May pag-asa yun. Kasi kung yung mga hintil ang wika, walang kautusan sa katutubo, nagsisitalima naman sa bagay ng kautusan. Hindi naman sila gumagawa ng kasamaan. Ang mga ito, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Na, ang sabi sa 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. ayun. Ang tao kasi sinusulatan ng Diyos ng kabutihan sa budhi, sa puso. Halimbawa, kahit wala siyang narinig na kautusan, hindi naman siya gumagawa ng kasamaan sa kapwa. May pag-asang maligtas yun. Kung nasa labas ka, dahil hindi ka nakapakinig ng aral, hindi ka narating, pero gumagawa ka naman nung nasa puso mong kabutihan, maliligtas ka. Yun ang sabi ni Pablo. Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito aariing ganap ito, sabi ni Pablo. Kasi hindi naman yung nakikinig ang aariing ganap kundi yung tumutupad sa kautusan. Nakapakinig ka man, hindi mo naman ginanap, wala ka rin kaligtasan. Pero yung hindi nakapakinig, hindi naman lumalabag sa kautusan, gumagawa naman ng kabutihan, may kaligtasan yun. Sa'yo, hindi ko pwedeng i-apply ito, kapatid na purita, kasi sabi mo, nakikinig ka na kung ikaw lang, hindi nakapakinig, tapos tatanong sa akin ng anak mo na ang nanay ko po ba may kaligtasan, maaaring isagot ko meron pagka mabuti siya. At kahit wala siyang nalamang aral, maaari siyang maligtas. Pero sabi mo kasi nakikinig ka na, tumatalo ka na, pero hindi ka umaanib, ibang sitwasyon yon. Sana naunawaan mo yung sagot ko, kapatid.
Yung walang napakinggan pero hindi naman gumagawa ng kasamaan sa kapwa, maaaring maging dapat sa Diyos yun. Pero kahit ikaw ay makinig ng makinig pero hindi mo tinutupad, hindi ka po maliligtas. Yun po ang tamang sagot sa inyong tanong. Kayo na po ang bahalang humatol sa inyong sarili, kapatid na purita. Salamat, Brad Eli. Salamat po. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Lipat naman po tayo sa lugar ng Naga City, Camarines Sur. Nandun si kapatid na Danny Davales, kasama ating mga panawin. Go ahead, Naga, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, Camarines Sur. Ang magtatanong po ay isang kaibigan natin, si kapatid na Paolo Binosa, isang Katoliko, 28 years old, ng Kamaligan, Camarines Sur. Ito po siya, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang kasalanan ng tao kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit? Ngunit bawal po sa iglesia. Kaysa malaking kasalanan sa ibang relihiyon. Halimbawa po, yung ibang relihiyon po ay nakapatay o pumatay. At yung kapatid po na Church of God ay kumain po ng bawal. Halimbawa po, kumain siya ng dinuguan o kaya yung balot kasi binigti po yun. Ano po ba ang masasabi niyo po dito? Mo kapatid, hindi ganun ang dapat pananaw natin. Ang ating pananaw, ang kasalanan nagiging mabigat kung alam mo ang kasalanan.